Mga kaibigan, mga kababayan, magandang hapon po at magagabi sa bawat isa. I-update ko lamang po kayo sa lagay ng ating panahon. Pero kung bago ka lang ho, no, huwag mong kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po. Mga kaibigan, ito pong ating binabantayan na low pressure area ay nalusaw na po, no? So ngayon wala po tayong low pressure area na binabantayan sa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Clear na po tayo ngayon, pero meron ho tayong tinitignan sa first week ho ng May na posible pong banta, no, ng bagyo na papasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. So ito yung mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo by week 1 and week 2 para clear sa atin, no. Inaasahan po mga kaibigan sa week 1 po, April 30 hanggang May 6 ay meron po tayong chance, no, ng bagyo na tatama o papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. So kung makikita nyo sa ating chart mga kaibigan, dalawa yan, no? Yung isa naman na posibleng mabuo ay nasa low chance pa naman, no? At itong namang isa, low chance naman siya mabuo bilang isang bagyo pero papasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. So kung titignan nyo ho, sa kasalukuyan, wala pa naman tayong aktibong bagyo na binabantayan sa loob ng ating bansa, nain na rin yan sa pag-asa. Ngunit sa unang linggo ho, no, o week 1, sa forecast po, period po natin, may inaasahan tayo na dalawang tropical cyclone, no? At ito po ay posibleng mabuo sa Philippine Area of Responsibility at babantayan natin yan. Ngunit inaasahan naman mga kaibigan, no, sa susunod po na week o sinasabi natin sa week 2, ito'y lalabas din, no, ng ating Philippine Area of Responsibility. So sa ngayon, wala naman tayong dapat ipangamba. Ang tanging nakakaapekto lamang po sa ating bansa ngayon ay ito pong Intertropical Convergence Zone or ITCC. Hindi na po nakapaloob dyan ng low pressure area pero patuloy ho pa rin ho tayo makakaranas ng maulap na kalangitan, no? Especially ngayong hapon nakita naman natin at posibleng mahihina at malalakas na pag-ulan pagdating ho sa gabi. Sa area ho ng Mindanao kasama ang Palawan, maulap na kalangitan ang meron dyan, kasama ang mga scattered rains and thunderstorm dahil ho sa ITCC. At posibleng pagbaba sa mga mababang lugar at landslide naman sa mga landslide prone area, so mag-ingat pa rin tayo. Samantalang sa Metro Manila, kasama pong ilang bahagi ng ating bansa, patuloy pa rin tayo makakaranas ng medyo maulap na kalangitan sa hapon, no? Dahil ho yan sa easterlies at dito po sa tinatawag natin na mga localized thunderstorm. Mga kaibigan, pagpasok ho ng May, diyan tayo posibleng makaranas ng mga bagyo, no? O mga low pressure area. So patuloy nating i-monitor yung galaw ng ating panahon mga kaibigan, pero kahit sabihin natin na nalusaw na nga ho, no, yung low pressure area na ating minomonitor sa may bandang silangan ng Mindanao, hindi pa rin natin inaalis yung mga posibilidad. Within the next 24 to 48 hours ay may mga buo po na mga low pressure area. Inaasahan din na malapit na magtapos itong summer, tag-ulan na tayo, posibleng magsunod-sunod naman yung mga bagyo na pumasok sa ating bansa, no? Hindi ibig sabihin sunod-sunod mga kaibigan, ito'y lahat tatama sa ating bansa. Meron sa labas, merong posible sa loob, no? At ang unang bagyo na posibleng tumama sa ating bansa at mabuo ay tatawagin pong bagyong Auring. Yan muna ang update natin, and please huwag yung kakalimutan ho na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.